Hello guys, this is Songyu and welcome to my vlog. So for today's video, ang itatakal natin is about peace of mind. Ayan. So sa mga taong naghahanap ng peace of mind, of course, syempre number one, ang number one po ng source ng peace of mind, syempre si word. The second one is, paano nga ba nagkakaroon ng peace of mind yung isang tao. So ganito kasi yan tayo kasi mga Pinoy, yan, especially tayo mga Pinoy talaga, is we are very people pleaser. And sa base kasi sa experience ko when I was young, elementary to high school hanggang college, yan, very people pleaser po ako. Lagi kong, and napaka-overthinker, overthinker, ganun. Yung kumbaga, iniisip ko lagi yung sasabihin ng tao, tapos lagi kong iniisip yung mararamdaman nila, kapag ginawa ko ba to, ano ma-feel nila, laging ganun. So, one day, syempre bata pa tayo and we are immature, di ba? Kapag sinasabi ng mga tao na, uy, ganito gawin mo, ganito ganyan. Is parang, minsan kahit labag sa loob mo, you're trying to do that kasi, ayun nga, people pleaser ka, di ba? Tapos kapag parang hindi nila nagustuhan yung ginagawa mo or hindi ka pinansin ganito, parang, syempre, as kabataan, as a kabataan, parang, mafe-feel mo yun and mafe-feel bad ka, di ba? So, ganito guys, I realized na after ng college guys, parang nagkaroon ako talaga ng totally ng sarili kong mundo. Although, ever since naman guys, may sarili na akong mundo. Kumbaga, ever since naman when I was young, natuto po ako maging independent sa buhay, natuto maging diskarte sa buhay, natuto mag-isa. Yes po. Sanay naman ako mag-isa sa buhay ko. Pero, iba yung, yung people pleaser ka sa ah, independent ka din. Iba rin kasi yun, di ba? Hanggang sa one day, na-realize ko na hindi pala nakakatulong yung pagiging people pleaser mo, di ba? Na you have to prioritize your peace of mind. Hindi lang pala dapat kasi paano ako magugustuhan ng tao or paano ko may offer yung ganitong bagay. Di ba? Pumasok kasi ako guys na also ng marketing and yeah, networking guys noong 2015 and 16. So, dapat pag mga ganyan talaga, very people pleaser ka, di ba? Kumbaga, ikaw yung mag-rebuild ng relationship mo with the people. Tapos, talagang kailangan, ito yung mga plano mo, kailangan hindi ka mainisin, kailangan matyaga ka, grabe yun, di ba? Grabe yung mga, yung words of wisdom mo dun sa mga sinishare mo sa mga tao, even sa product, ayan, para ma-please na yung tao na yun to buy your product or to join your team, ganyan. So, grabe talaga. Tapos, nung kabataan ako guys, every time na pupunta ako sa mga church, o simbahan, gatherings man yan, etc. Kailangan very people pleaser ka, di ba? Kasi nga ganun dapat. Pero iba pala yun. Sobrang magkaiba. Ito guys, para sa mga kabataan especially, sa mga estudyante ha, makinig po mabuti. Iba yung kailangan mo 'tong gawin to convince them. Iba din yung kailangan ma-please mo sila kasi you are people pleaser. Tapos hindi na pala umaayon dun sa sarili mong boundaries, wala ka ng boundaries to yourself. And then, wala ka ng peace of mind. Magkaiba po yun, di ba? So, hindi mawawalan yung mga bashing, yung masasabit yung mga tao sa'yo. Kahit anong gawin natin, kahit anong sabihin natin, or damitin natin, kahit anong pagiging better person yung hinahanap natin, di ba? Hindi pa rin kahit anong pagbabago yung gagawin natin sa sarili natin, basta kahit ano, whatever we do, laging at laging may sasabi ang tao na mali sa'yo, lagi at lagi na may makikita silang mali sa'yo, yun yun. So, what you're gonna do is to be yourself, yes, maging ikaw sa sarili mo, gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo as long na nasa tama yung ginagawa mong desisyon sa buhay mo. Kasi kung mali naman, iba naman. As long na masaya ka, tama yung ah, alam mong tama yun, and alam mo sa sarili mo na may peace of mind ka, yun. And yung paglalagay din guys ng boundaries, hindi kasi kailangan, we need to learn to say no. Not all the time na pag sinabi na ganito, uy, sama ka sa amin, gala tayo, maganda to. Tapos, syempre, people pleaser ka, iniisipin mo, ay, sasama yung loob ni ganito. Tapos pag-uusapan ako ng groups na to. So, ang gagawin ko na lang, sige, sasama na lang ako para hindi sasama ang loob ni ganito. Para yung friendship namin buo pa rin. Mali po yun, guys. Kailangan you need to learn to say no. Kasi doon makikita kung sino yung totoo mong kaibigan, yung totoong sasama sa'yo. Makikita yung totoong ugali. Kasi yung totoong kaibigan, guys, hindi lang nakikita yung maganda mong ugali. Kailangan makita niyo yung totoong ugali mo. Nasasamahan ka hanggang dulo. Yun po yung totoong friendship, totoong pagkakaibigan yun. Na kahit anong mangyari, sasamahan ka. So yun guys, kailangan matuto tayong mag-say ng no. Pag ayaw mo sumama, wag. Protect your peace of mind, di ba? What if napapagod ka na? Kasi syempre, minsan nakakaroon din tayo ng pagod, di ba? What if after your school, pagod ka na, gusto mo nang magpahinga, gusto mo nang umuwi. Pero sinabi ni ganito, sumama ka sa amin, ano mas ganito, ginit tayo, ganito, ganyan. Kasama ka pa rin ba? Di ba? So, as kabataan,
we are very people pleaser. Hindi po mawawala yun as kabataan kasi it's part yan ng buhay natin. Pagdadaanan po natin yan hanggang sa ma-reach natin, yung ma-overcome natin yung mga bagay na yun and mag-matured tayo. So ako kasi napagdaanan ko po yun, na-experience ko siya before, yeah, long time ago na. Pero yun nga, and sinishare ko sa mga kabataan na to. Kasi po mahirap mabuhay sa pag people pleaser ka. Kailangan guys, wala, ano ka, gawin mo kung ano yung gusto mo talaga. And kailangan meron kang tamang goal sa buhay. Kasi pag iniisip mo yung goal na to, hindi ka mai-impluwensyahan basta-basta na gawin mo yung mga ganitong bagay. And thankful naman kay Lord kasi although I am a very people pleaser, pero meron na kasi akong goal sa buhay ko na hindi ko to gagawin kasi ito yung goal ko talaga. Like for example, ang goal mo is not only mag-aral, makapagtapos, kundi ang goal mo is magkaroon ng trabaho. So, kahit anong sabi sa iyo ng mga kasama mo na ano, na lumabas kayo, mag-inom kayo, hindi mo gagawin yun, di ba? Yung kahit anong sabi sa'yo mga kasama na, uy, ano tayo, ganito gawin natin, minsan lang naman to, huwag tayo pumasok, ganyan, magbulakbol tayo, ganyan. So, hindi mo gagawin yun kasi ang goal mo kasi is, ayaw mong, gusto mong makinig sa magulang mo, gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, and gusto mong gumanda yung buhay mo. Meron kang future, ganun. Yun, may pangarap ka sa buhay mo. Yun guys, kailangan maging clear, maging maliwanag sa isip natin na huwag nating pansinin, pagtuunan ng pansin yung mga sinasabi ng mga tao patungkol sa atin. Na labag na pala sa loob mo pero ginagawa mo pa rin yung bagay na yun. Huwag ganun, di ba? And as a mother, bilang parent po, hindi ko rin gusto kasi makita yung anak ko or yung mga anak ko na nagsasuffer sa ganong pakiramdam because they are very people pleaser. Kailangan they need to learn to say no pag alam mo hindi mo gusto yung bagay na yun, pag alam mong ayaw mo and sobra na dun sa boundaries mo, di ba? Kailangan meron tayong mag-set ka ng boundaries mo. Setting your boundaries doesn't mean na arrogant ka or mayabang ka, hindi po yun. Setting your boundaries means ito yung gusto mo, di ba? Nasa sa kanila na lang yun, guys, kung gugustuhin ka nila, di ba? Kasi dun makikita kung sino yung mga totoong tao sa'yo. Ang importante, guys, nagiging totoo ka sa sarili mo. Hindi mo niloloko yung sarili mo, guys. Yun, maging totoo ka sa nararamdaman mo. Maging totoo ka sa pinapakita mo kasi dun ka mamahalin ng tao kapag naging totoo ka yung pinapakita mo, di ba? So, kung nararanasan mo man yun guys, okay lang yan kasi eto naman yung tamang oras na para naman mag-set ka ng boundaries para sa sarili mo and ma-realize mo din na hindi ka na dapat people pleaser and kailangan mag-stand ka na sa sarili mo. Yun guys, maging totoo lang tayo sa nararamdaman natin kahit may masabi man sila. Huwag mo silang